Boxing update mga tol, na-interview kanina si Dmitry Bivol at Artur Beterbiev. Hindi masyadong nagsasalita si Artur Beterbiev mga tol eh. Tinanong si Beterbiev dyan kung ano daw ang asa ng mga fans. Sagot lang ni Beterbiev, ito daw ang laban na hindi natin papalampasin. Nag-ensayo daw siya para bigyan ng magandang laban si Bivol at syempre kunin na rin ang undisputed belt. Tapos pangiti-ngiti lang si Beterbiev mga tol. Makikita mo talaga na humble ang mga boksingerong ito. Katulad din ni Dmitry Bivol, ganun din ang sagot niya. Ano daw ang masasabi ni Bivol sa mga ratings na 60-40 o kaya 50-50? Sagot ni Bivol, hindi raw niya tinitignan ngayon ang numero, kung sino ang llamado at kung sino ang dehado. Nakafocus daw ngayon si Bivol kung ano yung mga diskarteng gagawin kay Artur Beterbiev. Tiwala rin si Bivol na kaya niyang talunin si Beterbiev, kaya abangan daw natin ngayong October 13. Kaya mahirap pumili sa dalawang ito mga tol dahil walang angasan na nangyayari. Pareha silang humble pero malupit sila sa ring. Mababait magsalita pero halimaw pala sa loob ng ring. Kaya sa mga boxing fans, wag natin palampasin ito ngayong October 13. Undisputed sa light heavyweight, labanan ng dalawang malupit. Okay mga tol, sa ibang banda, kahapon nagpost si Conor Benn the Destroyer. Tinawanan niya ang naging laban ni Tank Davis kontra Lamont Roach. Ayon dito sa post ni Conor Benn, tinawag niya na Jervum Palumpa. You turned down a minimum of $15 million. Wasn't willing to negotiate to fight me, to fight this guy. So tinanggihan daw ni Tank Davis ang 15 million na offer sa kanya. Pero nilabanan lang daw ni Tank Davis itong si Lamont Roach na galing pa sa super featherweight. Kaya tinatawanan ngayon ni Conor Benn si Tank Davis. Isa lang ibig sabihin nito na ayaw palaga ni Tank Davis itong si Conor Benn. Lumalaban sa 147 si Conor Benn pero willing naman siya ng catchweight laban kay Davis. Maganda kalaban ni Conor Benn ngayon si Mario Barrios, Berril Ortiz at si Jaron Boots Ennis. Kung matatandaan nyo mga tol, isa rin si Conor Benn sa posibleng makalaban sana ni Pacman. Naka face to face nga ito ni Pacman mga tol eh. Ito rin sana ang balak labanan ni Pacman bago kay Mario Barrios. Pero sayang ito mga tol dahil hindi natuloy kay Pacman. Sa ibang banda naman may balita rin na posible daw lalaban si Jermall Charlo sa undercard ni Tank Davis kontra Lamont Roach. Posible raw na makalaban ni Jermall Charlo itong si Demetrius Andrade. Isang undefeated pa rin hanggang ngayon si Jermall Charlo pero hindi aktibo ang kanyang karir. Matagal kasi mabigyan ng laban itong mga tol eh, kaya nababakante na matagal. Itong si Demetrius Andrade naman, huling talo niya kontra David Benavides. Kaya maganda rin magtapat ito kung sakaling matuloy.